Isang nakakahilakbot na gabi sa inyong lahat. Ang susunod na kwentong tampok ay mula sa koleksyon ng Scariest Pinoy Stories Volume 2 ng librong The Balete Chronicles. Pakinggan ang kaganapan sa kwentong ito na pinamagatang Facebook Ghost. Oras na naman na Nito lamang Disyembre ng nagdaang taon ay may bali-balitang may multo di umano ang kumakalat sa sikat na social networking site na Facebook. Sinasabing may ilang tao rin ang pinagmultuhan ng nasabing isang kakaibang nilalang. Isa na dito si Jovi, isang college student at Facebook addict. Ayon sa isang sikat na forum, ganito daw ang nangyari sa mga nabiktima ng tinagurian nilang Facebook Ghost. Malamig na umaga iyon ng Disyembre. Habang gumagawa ng kanyang midterm project, ang third-year BS Psychology student na si Jovi ay naisipan niyang mag-update ng status sa kanyang Facebook account. Mag-aalas 2 na iyon ng madaling araw kung kaya't binilisan na lamang ni Jovi na mag-login sa internet, diretso sa kanyang Facebook account. Medyo nagulat pa nga si Jovi nang makitang meron siyang isang friend request mula sa isang unknown friend. Sino kaya to? Baka si Omar. Natatawang sambit ni Jovi. Si Omar ang kanyang gay best friend. Nagpaturo kasi itong gumawa sa kanya ng account. May ilang araw na ang nakararaan. Naiinggit daw kasi si Omar sa iba nilang barkada na pulos active na sa FB. Nakagawa na rin ng account si best friend. Excited pang binuksan ni Jovi ang maliit na icon sa page para makita kung sino ang nag-add sa kanya. Ngunit napakunot lamang ang kanyang noo. Hindi si Omar ang nag-add sa kanya. Galing iyon sa isang babae na may nickname na Red Angel. Tiningnan agad ni Jovi ang profile ng Red Angel na ito at doon niya napagmasdang maigi ang nag-iisa nitong profile picture. Maganda at maputi si Red Angel. Sa kanyang wari ay nasa edad 16 to 18 nito. Sobrang puti ng balat nito at medyo malungkot ang malamlam na mga mata. Sa picture nitong half body ay nakita rin niyang nakapula itong blusa. Kaya siguro siya Red Angel. Natatawang naisip ni Jovi. Simple lamang ang itsura ni Red Angel. Malungkot ang muka, maputlang balat at kulot na mahaba ang buhok. Subalit may isang bagay ang hindi nagustuhan ni Jovi sa litrato. Iyon ay ang pagkakangiti ni Red Angel sa picture. Ang ngiting iyon ay parang pigil. Subalit tila may itinatagong hindi maganda sa loob. Ayaw sanang i-judge ni Jovi ang babae base lamang sa litrato. Subalit may parang kung anong mali sa kanyang pakiramdam dito. Naisip na lamang ni Jovi na i-accept ang friend request nito at saka nag-PM ito sa babae. Sabi ni Jovi, "Psst, Red Angel, naligaw yata ang friend request mo. Saan ba tayo nagkakilala? By the way, nice pic ha. Emotera ka neng, lol." At pagkatapos noon ay shinut down na niya ang computer dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan.
Nakalimutan na halos ni Jovi si Red Angel ng sumunod na araw kung hindi lamang binanggit iyon ni Omar sa kanya habang nagla-lunch ang dalawa sa kantin. "Na-receive mo ba yung friend request ko, sis?" Masayang tanong ni Omar sa kanya habang malumanay na kumakain ng binili nitong macaroni salad. Nope. Hindi nga eh. Ay, wait. Pero merong nag-add. May nag-add sa akin kaso hindi ko siya kilala. Alam mo ba ang weird nung itsura nung girl na yun? Ano ba yung pangalan niya? Red Angel. Yun yung name niya. The fuck? Sa akin din. Pagka-accept ko nga sa friend request niya, nag-post siya sa wall ko kaagad-agad. Hindi ko naman siya kilala. Hindi makapaniwalang sabi ni Omar sa kaibigan. At saka alam mo bang sinabi niya, friendly lamang daw ako, tsaka masayang kasama. Hindi ko naman siya kilala. How weird, di ba? Ay nako, baka tigarito lang yan sa school. Baka ginugood time lang tayo nun. Imposible namang pareho nating na-encounter ang Red Angel na yan na pareho din nating hindi kilala. O di ba? Alam mo, I'm sure isa sa mga boys yan. Kinukulit lang tayo. But still, she gives me the creeps. And her eyes. There's something wrong with that girl, sis. I am telling you. Pahabol pa ni Omar habang nanlalaki ang mga mata na animoy may chinichismis. Ay naku, change topic na please. Pakiusap ni Jovi sa kaibigan. Likas na kasi sa kanya ang pagiging matatakutin at madali niyang mapanaginipan ang mga nakakatakot na bagay at event. Hindi naman na nila napag-usapan ni Omar si Red Angel buong maghapon. Wala ni sa hinagap ni Jovi na magkakaroon siya ng isang hindi malilimutang karanasan kinagabihan. Kagaya nga ng nakagawian, lagpas na ng hating gabi nang maisipan ni Jovi na mag-check ng Facebook. Pag-login niya ay nakita niya agad ang notification na nagsasaad na may mensahe sa kanya si Red Angel. Binasa niya iyon at siya ay biglang kinilabutan. Ang sabi ni Red Angel sa private message na iyon, "Kayo ha, pinagtatawanan niyo ako ng kaibigan mo kanina. Mamaya pupuntahan kita sa bahay mo. Alam kong nag-iisa ka sa kwarto mo. By the way, ang cute ng suot mong Hello Kitty pajamas." Otomatiko na kinabog ang dibdib ni Jovi. Pero naglakas loob siya na sagutin ang mensahe ni Red Angel. "Excuse me, stalker ka ba? Pwes hindi ka nakakatawa. Napaka-pathetic ng ginagawa mo." Ngunit hindi pa man niya nasisend ang mensahe ay biglang may isa pang mensahe na naman siyang natanggap at halos manlamig na ang kanyang buong katawan matapos mabasa ang mensahe ni Red Angel. "Nandito na ako sa loob ng bahay niyo. Binibisita kita, FYI. Huwag kang kukurap pag nakita mo ako ha. Eto, sa wakas, nakatayo na ako sa labas ng kwarto mo. Ito yung room mo, di ba? Yung kulay pink ang pintura. May nakadikit pang Hello Kitty stickers na may initials mo. Napaatras si Jovi. Nangilabot talaga siya ng sobra sa mensaheng iyon. Hindi niya alam ang gagawin
kaya agad niyang pinatay ang power button ng kanyang computer. Subalit hindi pa rin iyon namatay. Sinubukan niyang hugutin ang saksakan noon pero sa hindi malamang dahilan ay naka-freeze pa rin sa screen ng computer ang mensahe ni Red Angel na tila naghang. Sunod-sunod na mahihinang katok ang narinig ni Jovi mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Nataranta siya. "Sino yan? Ma? Ikaw ba yan?" tanong ni Jovi. Subalit walang sagot na narinig mula sa labas. Matagal siyang hindi nakakilos. Pinakikiramdaman ang susunod pang mangyayari. Nawala na ang mahihinang katok at doon na medyo nakalma ang dalaga. "Ano ka ba naman, Jovi? Tinatakot mo lang ang sarili mo." At natatawa pa niyang sinabi sa sarili. Matapos ay binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Wala namang tao siyang nakita doon. Sumilip pa siya sa kabuuan ng bahay pero wala namang kakaiba siyang nakita o napansin. "Ay, hangin lang, natakot na ako. Kakainis." Sabay kamot ng ulo matapos bigkasin iyon. Makaraan ay agad na rin siyang pumasok pabalik sa kanyang kwarto at inilock ang kanyang pintuan. Ang laki ng pagkakamali niya sa ginawa niya sapagkat sa kanyang pagharap sa loob ng kanyang kwarto ay napasigaw na lamang siya sa tindi ng hilakbot. Isang babaeng nakapula ang noon ay naabutan niyang nakaupo sa kanyang computer chair at nagtatype sa kanyang computer. Humarap ito at ngumiti sa kanya. Agad niyang nakilala kung sino iyon. Si Red Angel. Nangingitim ang mga mata nito. Nakangiti ng ngiting nakakakilabot. Nanuot ang takot at hilakbot sa buong katawan ni Jovi. "Hi friend. By the way, I'm Red Angel." Bigkas nito. Hindi na namalaya ni Jovi ang sumunod na mga pangyayari. Umikot na kasi at nandilim na ang kanyang paningin. Umaga na nang nagkamalay si Jovi. Wala na doon si Red Angel sa loob ng kanyang silid. Ngunit naka-on pa rin ang computer niya at nakalog in ang Facebook account niya. Lumapit siya at nakita niyang nag-message na naman si Red Angel sa kanya at nabasa niyang, "It was nice meeting you, Jovi. Sana pwede kitang dalawin gabi-gabi." Sa pagtatanong-tanong ay may nakapagsabing patay na ang totoong Red Angel. Kilala daw ito sa Facebook at iba pang social networking sites. Ayon sa impormasyong kanyang nasagap, namatay daw si Red Angel sa sakit na cancer. Pero hindi iyon pumigil dito sa patuloy na pakikipagkaibigan. Kahit pa siya ay nasa kabilang buhay na.